Mula sa Fairylandia at Fairy Tale News and Current Affairs, narito si Ursula Braguda. Magandang gabi mga ka-Fairylandia. Ito ang CNN Cartoon News ngayon. Naghahatid na mahihiwaga at makikislap na balita. Dalawang ibon na undertrain sa palipad na naging sanhi ng aksidente. Narito ang Super Twins para sa full report. Kapangyarihan ng araw, taglay, ay liwanag, kambal, na lakas. Kami ang Super Twins! Dalawang bughaw na ibon ang gumawa ng malaking eksena sa isang beachariyo kamakailan. Nasabing nag-aaral pa lamang lumipad ang isa sa dalawang ibon na nagngangalang Blue, kaya sila nag-crash landing na kung saan nagtamo din ng sugat ang ibang nagsa-sunbathing sa naturang beach. Napag-alaman namin na tumakas ang dalawang ibon sa kanilang malupit na amo. Ayon sa isang ibon, pinalaki si Blue sa isang maliit na kulungan na kung saan hindi kailanman ito natutong lumipad at takot na takot sa matataas na lugar. Kami ang Super Twins para sa Cartoon News ngayon. Maraming salamat, Super Twins! Itinilaga naman bilang bagong pinuno simula ng KLP o kababaihan laban sa pang-aabuso. Masaya nagdiwang ang mga taga-suporta ni Mula na manalo ito, ngunit hindi pa rin talaga maalis ang issue tungkol sa kanya at sa kariban niya sa pwesto na si Pocahontas. Di umano'y nagkasakitan at nagkasagutan ng dalawa sa victory party ni Mulan matapos ito subukan ni Pocahontas. Ngayong gabi ay makakapanayam natin via phone patch mula sa Beijing, China, ang bagong pinuno ng KLP. Magandang gabi, Mulan! Magandang gabi din. Congratulations! Salamat, Ursula. Okay, do you feel any pressure right now at naging bagong pinuno ka na ng KLP? I don't feel any pressure right now. Alam ko naman ang misyon ng KLP, kaya confident at komportable naman ako. Mulan, totoo ba ang issue tungkol sa inyo ni Pocahontas na nagkasakitan daw kayo sa victory party mo? Naku, hindi totoong humantong sa sakitan ang nangyari. Medyo nagkasagutan lang, pero wala namang major na away na naganap. So, ibig sabihin may alitan nga sa inyong dalawa. So, paano nagmula ito? Ito lang masasabi ko. Naging bitter lamang si Pocahontas kasi hindi siya nanalo. Sana lang ay pumayag siya na makipag-usap ng maayos at masinsinan. Maraming salamat, Mulan! Maraming salamat, Ursula. Samantala, karating ng nabalita. 4 na kabataan nawawala. Kanina umaga pala mga pinaghahanap na sina Dorothy Gale, Tin Man, Scarecrow at Coward Lion ng kanilang mga magulang. Nangangamba mga magulang ng 4 na baka sila ay naligaw sapagkat bago pa lamang sila sa Emerald City. Huling nakita ang 4 na masayang naglalakad habang kumakanta. At para sa pulis report, tinamaan ng meteorite ang isang babaeng ikakasal. Narito si Johnny Bravo para sa live report. Johnny? Yes, Ursula, nandito nga tayo ngayon sa lugar kung saan isang babaeng nagngangalang Susan Murphy ang binagsakan ng meteorite kaninang alas 4 ng hapon. Ayon kay Susan, naghahanda lang daw siya para sa kanyang kasal. Kanina nang bigla niyang nakita nga ang meteorite ay papunta sa kanya. Agad na mga binagsakan nito sa sobrang bilis ng pangyayari. Hindi naman po nasaktan o nasugatan na si Susan Murphy sa nasabing pangyayari. I just got hit by a meteorite. Pero Ursula, sa halip na siya'y masaktan o mamatay, naging higante po si Susan habang nagaganap ang kanyang kasalan. Lokohanan po namin ang kanyang aktual na paglaki. This can't be happening! This is impossible! Here comes the bride! Ursula, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa pangyayaring ito. Ako si Johnny Bravo, Cartoon News ngayon. Maraming salamat, Johnny Bravo. Isang bahay nangangain! Hinolon at palipad ng bahay! 7-year-old na bata, nanalo sa track and field! Fairylandia Idol Audition, star-studded! At mga zombie, nag-victory party!
When we get back from where we are going back where we were. I know people there. My word. Never seen before Ed, Ed, and Eddie. Friday at 10 on Cartoon Friday. If you want to get noticed, you gotta mingle. Were we just here a minute ago? I feel familiar. This is Justice League on Prime Time. Wakey, wakey, Batman. Joker, I should have known you'd be in on this. Really? I must be falling into a rut. You're not going to leave him like this, are you? Why? Hello? He's still alive. Watch Justice League on Prime Time all next week at 8:30 on Cartoon Network. Isang weirdong bahay naman sinasabi nangangain ng kahit ano. Narito si Princess Tiana para sa buong detalye. Kinatatakutan ngayon sa may Tralaland ang isang bahay ng mga residente sa kadahilanang nangangain ito ng mga tao o ng kahit na ano na dumadaan sa harap nito. Ayon sa mga matatagal ng residente sa lugar na iyon, dati itong batang gala na isinumpa maging bahay dahil sa pagiging gala masyado nito. Nakatakas ang isa sa mga biktima ng malahalimaw na bahay. Mabait naman yung bahay, di kami sinasaktan. Dahil sa ginagawa ng nasabing bahay, binansagan ito ng mga tao bilang Monster House. Ako po si Princess Tiana para sa Cartoon News ngayon. At sa nakakamanghang balita, isang bahay pinalipat ni Lolo? Narito si Barbie para sa buong ulat. Barbie? Yes, Ursula, totoo ngang nagpalipad ng sariling bahay ang isang 85 taong gulang na lolo na si Carl Fredricksen. Kasama ang kanyang apo gamit ang libo-libong lobo. Wala raw silang pambayad sa eroplano, kaya niya ito nagawa. Ayon kay Lolo Carl, ginawa niya ito para sa kanyang asawang na mayapa na. Pangarap kasi nilang dalawa na maitayo ang kanilang bahay sa tuktok ng talon. Kung ano man ang kahahantungan ni Lolo Carl, abangan na lamang natin sa susunod na panahon. Ako po si Barbie, para sa Cartoon News ngayon. Salamat, Barbie! Narito naman po ang ulat panahon mula kay Dora. Hola! Milamo Dora! Ang kalakhang Fairylandia ay makakaranas ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan ng mga pagkain, pagkulog at pagkidlat. Ito ay mararanasan sa gitna at sa katimugang bahagi ng bansa na maaaring maging sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang hangin naman mula sa Hilagang Silangan ay maaaring maging malakas sa Hilagang Fairylandia. Kaya naman, pinapayuhan ng lahat na magdala ng kani-kanilang mga plato dahil maaaring maging malakas ang pagbuhos ng mga pagkain. Muli, ako po si Dora para sa Ulat Panahon. Adios! 7-year-old na bata panalo sa track and field. Narito si Tambelina para sa kabuang detalye. Naganap kanina ang alas 3 ng hapon ang track and field competition sa Marisal Memorial Stadium na may 8 kalahok mula sa iba't ibang paaralan. Nagkampiyon ang 7 taong gulang na si Carl Estefan, huli 4.51 meters at talo-talo naman ang suporta ng pamilya nito sa kanya. Natalo ni Carl ang dating kampiyon na si Never Chunga at nakakuha ng trofeo mula sa Track and Field Association of the Philippines. Ito po si Tambelina, Princess Parties! Salamat, Tambelina! At para sa Showbiz News, Fairylandia Idol star-studded at mga zombies nag-victory party. Narito si Cinderella para sa Showbiz News. Star-studded na may tuturing ang first season ng Fairylandia Idol. Sa galing ng mga fairytale superstars, napabilib nito ang mga horado ng kompetisyon. Hindi na nga nagpaawat at nagtagisan na ng kanilang talento sa pagkahubog ang mga fairytale superstars sa katatapos lamang na first elimination ng Fairylandia Idol. All out sila sa kanilang mga inawit, kabilang ang cool performance ng 3 Blind Mice sa jazz song nila. Nagpasikat din ng real-life sweetheart na sina Gingerbread at Tinkerbell.
Sexy performance naman mula kay Prince Charming at dance move mula kay Pinocchio at Rustin Boots. Kasama rin sina Captain Hook, Donkey, Doris, Big Bad Wolf at ang newlywed couple na sina Shrek and Fiona. At syempre, remarkable din ang maanghang na comments ni Simon Cowell. Rather wonderful. Matapos ang elimination, ay inaasahan na ng mga fans ng Fairylandia Idol na masusundan na ng mas bigating performances ang ipapakita ng mga fairytale superstars. At siguradong aabangan sa mundo ng showbiz kung sino man ang hihirangin na first Fairylandia Idol. Samantala, nagkaroon naman ng bonggang-bonggang victory party ang mga zombies sa Zombielandia. Ito ay matapos makakain ng sangkatutak na brains. Nag-party ang mga insecure zombies matapos magtagumpay sa pag-shoot out ng mga mortal sa Zombielandia. At ang kanilang party ay pinangalanang The Zombies Ate Your Brain. Insecure di umano ang mga zombies dahil mas brainy ang mga ito kaysa sa kanila. Kaya naman, nagsagawa sila ng final wave upang matupok ang mga brains ng mga mortal. At tagumpay naman nilang naisagawa ito. Ako po si Cinderella para sa Cartoon News ngayon.